Sabi doon sa gag order ay kung nagsalita si Clotin or si Raymart about the case, eh wala naman tayong kausap. Hindi na rin naman natin kausap si Clotin o si Raymart. At saka alam mo yung Loy, baka naman Tito Ochi, nag-aalala ka din na baka kasama tayo sa gag order dyan. alam mo kagaganyan mo, mapapasama talaga tayo. Kakaloka ka kanina ka pa. Pero Nay, bakit nga ba na maalam na si Mokang? Bakit umalis na si Lovie po sa show? O eto nga, narinig ko lang naman ito. Ay? Gusto mo yan? Parang ayaw na nilang maniwala sa narinig. Baka daw ha, baka ha. Kung hindi marirenew baka it's either gumawa ng sariling noontime show ang GMA or doon nila ikarga from GTV sa GMA ang It's Showtime. Oh! Sa totoo lang, Mama Loy ha, kahit positive ang dating ng bago nilang title na Tahanang Pinakamasaya, nakukulangan pa rin ako sa dating. Oo, sariling opinion ko ito ha. Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito si Jota Poco! At ito naman po si Papa O at ang si Diaz. Nakakahiya ng mga tao. At ano pa nga ba ang lagi niyo nihihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Sa gitna tayo ng shopping, Nakakaloka, nandito po kasi kami sa Cabazon outlet. Opo, syempre alam nyo na, kailangan pa rin itong matuloy dahil alam nyo, ewan ko ba kung bakit grabe yung commitment namin sa inyong lahat. Para may utang tayo. Pwede naman kami magpahinga na muna, magbakasyon, pero hindi baka magalit kayo sa amin at ayaw namin mangyari yun. Yes. Malit lang tayo ng kaunti, Diyos ko. Ang mga COVID, hinahanap agad tayo. Ay, ito na nga, Nay. The plot thickens. Ano ba yung plot na yan? Ay, ito nga, Nay. Itong kay Claudine Barreto. Nagpa-interview kay Luis Manzano. Biglang sumagot naman ngayon yung lawyers ni Raymart Santiago. Na meron daw gag order. Na bawal magsalita yung magkabilang kampo ng kahit ano tungkol sa bawat isa dahil merong ongoing na kaso. Kasali ka tayo dyan sa gag order na iyon. Ay, just ko. Hindi naman sana dahil nag-opinion lang tayo dito. Siyempre, may nakalap lang naman tayo informasyon. At siyempre, sabi doon sa gag order ay kung nagsalita si Clotin or si Raymart about the case, wala naman tayong kausap. Hindi na rin naman natin kausap si Clotin o si Raymart. Tayo ay humahanap lang naman o nagsasaliksik lang tayo ng mga detalye tungkol dun sa kaso. At ito na nga, no? Ano nga yung bahagi ng gag order na ito na parang na-send yata kay Gretchen Pulido at nailatahala sa ABS-CBN News. Eto nga, Nay, nasusulat. Basa. The gag order dated 20 September 2023 of the Honorable Court directed that the parties refrain from expressing in any form, making any defamatory statement or comment, or answer questions pertaining to the other party, and from publicizing the same through print, broadcast media, or digital media. This gag order remains to be binding upon the parties. Sabing ganon. In the light of the foregoing, we remind Ms. Barreto and all other media outlets that making, airing, and publishing defamatory statements about our client are violations of a court order. Dugtong panay, nobody is above the law. Let this be a stern warning that Ms. Barreto's act of making false, malicious, and defamatory statements about our client are flagrant violations of the gag order issued by the court where the nullity proceedings are pending. Nakakaloka. So anyway, Loy, yung kampo ni Raymart ang naghain para magkaroon ng gag order ang court. At nung September pa ito. Yung Luis license, January. So, sakop yan. Kasi kung September pa, dapat aware si Claudine na may gag order. Hindi ko lang alam yung kay Karen Davila. Ay, kung pasok din sa gag order yon. Yung may interview kasi si Karen Davila na nakita pa natin sa channel ni Karen Davila yung interview ni Claudine. Tapos ito pa nga nakakaloka. Nag-deny na yung kampo ni Ate V na may sinabi si Ate V
kay Claudine, dahil itinuturing na ni Claudine na parang nanay na rin niya si Ate Dina, ipaglaban niya yung karapatan niya, kunin niya ang kanya. At sabi ba, idemanda si Raymart? Yun daw yung dinideny na sinabing idemanda. Oo. Ang sinabi lang daw, ipaglaban yung kanya. Oo. Pero kung kilala ko si Ate V, parang hindi naman yata sasabihin niya na, sige, idemanda mo si Raymart. Kunin mo yung iyo. Siguro bilang payo lang yun, kumbaga kay Ate V in general yung kanya, na kung naniniwala ka na may karapatan ka, meron kang pinaglalaban, ipaglaban mo. Ganun lang siguro yun. Pero para sulsulan ni Ate V, si Claudine, labanan mo si Raymart, idemanda mo siya, parang hindi gagawin yun ni Ate V. Parang si Ate V, parang magaling na mediator na di ba? Correct. Gusto niya yung amicably na settle yung mga Correct. bagay, di ba? But anyway, going back, hindi natin alam kung paano ito mariresolve, no? At saka alam mo yung Lloyd, Baka naman Tito Ochi, nag-aalala ka din na baka kasama tayo sa gag order dyan. alam mo kagaganyan mo, mapapasama talaga tayo. Kakaloka ka kanina ka pa. Madamay Nasa likod ng anak ko, madadamay pa. Saka parang madadami si Josa kasi taga Batangas siya eh. Oo nga eh. Balwarte nila Ate V. Sabi ko, makakaso agad ako, hindi pa nga ako napapabarangay sa akin. O anyway, feeling ko naman hindi naman madadami si Luis dito at saka si Karen Davelan. Parang syempre unaware naman sila sa gag order. Kasi kung alam naman nila beforehand ito, hindi naman nila i-intervene talaga si Claudine. O kaya baka ibang topic, no? Oo. Pero pag-usapan. pagka ganyan, tapos aware si Claudine siguro yung medyo mapuputukan dito. Pero if I were Claudine, ako, behave na muna. At least nasabi na niya ang kanyang gustong sabihin. Meron din ako nakausap na malapit kay Claudine na di raw aware si Claudine na may gag order. Had she known, hindi raw magsasalita si Claudine. Pero ayon pa sa aking source, mukhang tututukan na ni Claudine ang pagsasampa ng ilang kaso laban kay Raymart at hindi na raw ito basta mananahimik lang bagkus ipaglalaban ang karapatan ng kanyang mga anak. Uy, totoo ba ito? Pero tingnan natin alam mo na tayo si abang lang tayo dito. Oo. Ito nga inaabangan nila. Bakit daw nagpapatay itong si Mokang o si Lovie Po dito sa Batang Quiapo? Oo nga. Yung mga dito gumagano. Oo, di ba? Oo nga, Nay, nagpaalam na si Lovie Po. Correct. At saka napakamadamdamin din ng kanyang farewell message na kanyang pinost, no? Oo, ano sinabi niya to? Ayun nga, sinabi nga niya na nasa mabuting kamay daw ang legasiya ng kanyang ama with Coco Martin. Oo. At saka sinabi nga niya na she will be watching from afar. Oo. At ang PS niya kay Coco Martin, matulog ka naman. Oo. Aga ng call time no? Oo, pero maaga rin kasi nagpapapaka si Coco. Pero Yung sabihin ni Lovie po nun is, sobra kang workaholic, di ba? Tulog naman ng hindi ganun talaga si pag-time. Coco, lalo na pag mataas ang ratings. Yes. Medyo, ang kalaban ni Coco, sarili niya. Totoo. Yung rating na kalaban niya, yung rating din ng show niya, ganon. Na gusto pa niyang higitan lalo. Pero Nay, bakit nga ba na maalam na si Mokang? Bakit umalis na si Lovie po sa show? O eto nga, narinig ko lang naman ito. Ay? Gusto mo yan? Parang ayaw na nilang maniwala sa narinig. Then nabalitaan ko lang naman, Loy, na since di ba nag-asawa na siya, Yes. oo, parang gusto naman daw ni Lovie po na planuhin yung kanyang buhay. Kasi nga, medyo hindi niya nga napaplano na. Siguro kay Lovie po din, parang mas kailangan ako ng asawa ko ngayon. Diba? At mas kailangan ng bumuo ng pamilya siguro para sa kanya. Kasi syempre, ilang taon na rin naman si Mokang, no? Siguro, nangangarap na rin siyang maging nanay. Oo, ang mga paggawa naman ng teleserye, andyan lang. Pero alam mo ba, kung yun ang rason talaga ni Mokang, valid naman. Oo naman. Siyempre, talagang family first muna, Nay, di ba? Oo. Yan ang prioridad na sa buhay. Anyway, andyan naman si Ivana lang Oo nga. para mag-provide ng romance at ng kilig, di ba, with Coco. Ngayon na wala na si Mokang, Nay, mababaling na kaya ang tingin ni Tanggol kay Bubbles? Ayun. Oo nga, Di ba? Yan ang ating abangan.
Pero syempre, alam mo nakakatuwa dito, no? Si Coco, pag kunwari, magpapaalam ka na. Kasi hindi lang naman kay Mokang nangyari to. Sa ibang artista rin, pag gusto magpaalam, gusto magbakasyon o gusto na niyang matapos yung labas niya sa programa ni Coco, tinatanong lagi ni Coco iyan, paano mo gustong mawala sa show? Yung very memorable, very remarkable, yung pag-alis mo. Gusto mo ba aalis ka na lang? Pero nakahang tayo. Kasi baka dumating yung time na maisipan mong bumalik, ibabalik ka namin. Meron din namang hindi, patayin mo na lang ako. O sige, ikaw gumawa ng storya kung paano mo gustong mamatay. Ay, may gano'n? Oo. Kaya, yun, siguro, pinili niya na barilin siya ni Irma Adlawa. Oo, yun. Kaya, naku, may pag-asa pang bumalik si Mama Loy at si Josa Poco. Pero wag naman babarilin. Parang ka-level nyo lang si Mokang. Taray. Pag nawala si Mokang. Paano naman maapektuhan sila kung mabaril ka, Diyos? Pwede may kalab team kung ayaw barilin. Diyos ko, ayan. Ganon si Coco. Bibigyan kanya ng magandang ending. Pwede din ang Coco. Minsan nga, ang ginagawa pa ni Coco, ikaw, sige, ikaw mag-direct ng ending mo. Talaga? Ganon. Anyway, ang importante ay naging markado ang appearance, ang presensya ni Lovie po doon. She will forever be a part of Batang Quiapo. Yes. Minahal ng sobra, no? Si Mocha. Yes, correct. Siyang naging buhay ni Tanggol, di ba? Oo. Talagang yung life niya umikot sa karakter ni Mocha. Correct. Anyway, 7 years naman ulit yun Ano ba? 7 years ang Batang Quiapo. Oo. Just like ang probinsyano. Di ba? Oo. Nay, ngayon wala na si Mokang. Lalabas ka na ba sa Batang Quiapo? Wow, grabe From Lovie po to OG Diaz. Diyos ko. Diyos ko po. Ito na level mo dito, Orgy. Basta. Siguro pag gumaling na tong sipon ko. Ay, nako. Ay, kung si Mokang Nay nawala sa Batang Quiapo, eto naman, magbabalik. Ano yung magbabalik? Babalik na sa TVJ. Yung title na Itbulaga, pati yung jingle nila. Ay, oo nga, di ba? Actually, nagkaroon nga sila ng parang Facebook online ba yun? Or na yun nga, gusto nilang ibalita na nanalo sila sa lower court. Yes. At magagamit na nila yung title na Itbulaga. Kaya nga nung January 6 sa opening ng Itbulaga sa TV5 ay sobrang saya ng buong cast, lalo na sina Tito Vic and Joey dahil finally yung kanilang pinaghirapang titulo ay nabawi na nila at malaya na nilang nagagamit samantalang nakasaad sa desisyon ng Marikina RTC na ang Itbulaga na nasa GMA7 ay hindi pwedeng gamitin ang trademark na Itbulaga, EB at Itbulaga, maging ang logo nito at ang jingle. Kasama ang mga dating episodes at tanging ang TVJ lang at ang Media Quest ng TV5 ang may karapatan sa titulo at trademark. Maluhaluhangang nagpasalamat uli ang TVJ sa magandang balitang kanilang natanggap. Kaya nakanta na nila ng malaya ang jingle kasabay ng pagsusuot nila ng Itbulaga shirt. Samantala, ito naman, dahil na rin sa utos ng lower court, ay nagpalit na agad ng title ng show ang Itbulaga sa GMA at sari-sari ngang negative reactions ang kanilang natatanggap dahil nga sa bagong titulong Tahanang Pinakamasaya na walang kadating-dating. Ayon sa mga comments sa mga netizen yan, lalo na sa controversial na influencer na si Rendon Labador, naku, inokray ng todo. Sa mga nagtataka kung bakit Tahanang Pinakamasaya ang title, ay dahil sa kanilang jingle. Madalas mabanggit ang Tahanang Pinakamasaya sa lyrics, kaya yun na muna, siguro nga yun na muna ang kanilang gagamitin habang hindi pa rin titigil ang Tape Inc. sa pagbawi ng Itbulaga trademark mula sa TVJ. Sa opening nga ng Tahanang Pinakamasaya ay sina Paulo Contis at si Isko Moreno ang bumungad at sinabi nga ni Isko Moreno na susunod sila sa desisyon ng korte. Pero hanggang doon lang at hindi na nag-elaborate pa ang dalawa bagkus agad-agad pinresent nila ang next segment.
Pero ako, eto ha, sa totoo lang, Mamaloy ha, kahit positive ang dating ng bago nilang title na Tahanang Pinakamasaya, nakukulangan pa rin ako sa dating. Oo, sariling opinion ko ito ha. Pwede sila mag-iba ng title. Total, nandun na ma-establish naman na yun eh. Yung show, yung mga host, andun na. Title lang naman yan. Depende siguro yan. Baka may kontrata sila sa mga brands while being the Itbulaga, existing yung contract. Kung Itbulaga. Pag hindi na Itbulaga yan, out kami. Hindi natin alam kung may mga ganong naka-stipulate sa contract nila with the brands. Wala ka bang narinig dyan na? Baka may naman narinig ka na. Wala pa nga ako. Alam niyo, pag ako, may narinig ako. Paano dito, Oye, pag sinabi mo may narinig, lagi namang tumatama iyon. Ano ba yun? May nakita ako. Ha? Ano? Joke. Anyway, abangan natin. Oo. Basta ang importante dyan, ay present pa rin yung tatlong noontime show para magbigay aliw ng kasayahan sa mga tao. Di ba? Lalo na Loy, di ba? Parang nakipag-merge na rin ang Itbulaga, ang TV5 doon sa CNN. Napapanood na rin o mapapanood na rin sa CNN. Yung Itbulaga, kasi parang ano yan, yung nasa GTV naman ng It's Showtime. Yes. Nandun din sa Kapamilya Network. Nag-iiba yung landscape nung ngayon. Hanggang kailan ba na yung ang franchise ng tape sa GMA? Ayun na. Alam ko, 1, 2 taon pa. Pero yun nga, may mga ugong-ugong na nga, na baka daw, baka, kung hindi marirenew baka it's either gumawa ng sariling noontime show ang GMA or doon nila ikarga from GTV sa GMA ang It's Showtime. Yun lang naman yung narinig ko, pero pwede naman tong hindi naman din totoo. Baka play safe ka na naman, Tito Oye. Hoy, Gaga! Hindi nga, hindi po yan confirmed. Narinig-rinig ko lang po yan. Abangan natin, Diyos ko, marami pang pasabog ang mga noontime show. Yes. Ang importante, itong mga ganitong balita, kung mapapansin mo, ito yung nagpapalakas sa noontime. Oo nga. Diba? Lalo silang naku-curious, lalo silang nanonood. Totoo. Diba? Kaya okay yung ganyan. Sa bandang huli naman, lahat ng mga manonood at netizen ang panalo. Correct. Kasi iba-bang flavors yung natitikman nila from the different shows. Naman. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link po. Ito po si Mama Loy, yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Sana po mag-subscribe na kayo kasi napakadali lang. I-click lang po yung subscribe button na sa ibabati ko na yung yung episode nyo at meron kayong komento sa aming chika. I-comment nyo na po yung below. I-click ang like button. Naman kayo muna i-click ang notification bell. Dahil pag hindi nyo kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At Yes. syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, ano manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. MAMALOI. At nandiyan pa rin po nakapost yung kung paano namin sinalubong ang bagong taon sa New York. Yes. Courtesy of our big boss, Sir Romer Gutierrez Hazo of RCC Staffing Solutions USA. Thank you so much. At thank you rin kay Ma'am Rose Santos ng White House Cares para po sa pag-aalaga din sa amin. Di ba, Nay? Dinala tayo sa Woodbury. Si Joksa sobrang si talagang naambo na ng bongga Yes. Kaya nga. Kaya maraming salamat Tito Oye sa mga friend mo kung hindi dahil sa Yes. Hindi makapaniwala. Lalo na nung dumating yung pamasko sa atin ni Ma'am Ian. So, Ian Tolentino. Ma'am Ian Tolentino. Tita Tita Lilian. Ian. Thank you so much. Yes. Hindi ko man nakita yung aking ninang at ninong. Parang nagkaroon ako bigla ng ninang. Dahil kay Ma'am Ian. Yes. Saka syempre kay Tita Mary and Openia. Ang aming nanay dito sa Ang main USA. host. Oo. Thank you so much, Tita Mariano Peña, for opening your house to us, for feeding us. Naku, lagi parang may feeding program tuwing kakain. Ang dami. Baha. Ang lalaking kawali. At saka yung yaki.
Para may piyestahan sa Batangas. At saka para tayo may school bus. Pag sa pupunta, saan nyo gusto, laging naku, ilang sasakyan yung dala-dala. Thank you so much. We love you, Tita Mary Anong Peña. Grabe talaga mga kaibigan ni Tito Oji. Oo. Pati kami na-bless. Oo, ha? Diba? Salamat po sa inyong mga... May mababait naman kasi sila lahat. Kaya nga sobrang blessed sila. Sobrang successful sila dito sa USA. Yes. Oo, syempre, andyan si Tita Mary Anong Peña, umukup-kup sa atin kung saan tayo nakatira. Si Tita Lilian Tolentino, na kahit wala dito ngayon, andito si Isabel, yung kanyang anak, diba? Sinasamahan tayo dito sa Cabazon. Si Romer Gutierrez Jasso ng New York, at yung aking kumaring si Maring Rose Santos ng White House Cares. Ayan. Thank you so much. At saka si Oliver. Ay, oo! At saka si Tamerlane, di ba? Ubusan na pa-sorpresa. Di ba? Ayan, maraming salamat sa inyong lahat, Diyos ko. Walang katapusang pasasalamat po mula sa amin. Ayan, ha? At syempre pa, ang OGTS Inspires po, si Pastor Ed Lapis, yung nabaviral na pastor na real talk po, ang laging inihatid sa atin, masakit magsalita pero totoo. Yan po sa OGTS Inspires. At syempre maraming salamat sa Diuhana Boracay Beach Resort. Diyan sa Boracay, sa Station 3. Ayan, ako, ayan, kung makakaisip kayo mag-Boracay, diyan kayo mag-check-in. Bisitahin nyo yung kanilang website, ohana.com, para sa iba pang promo. Ha? Yes, at kung gusto nyo naman po mag-land travel, pumunta sa Norte, sa Pantabangan Nueva Ecija po, nandiyan po ang Valley of the North, ang Highland Valley Resort, kung nasaan po ang pinakamalaking water park sa Norte. Happy New Year, Tita Geng, Tito Julius! Nakalimutan mo, dyan din ang pinakamasarap na Spanish food. Yes! Dr. J.C. Solis of Gorgeous Smile. Para sa aming gorgeous na mga ngiti, di ba? Edway Vera Salon at Ideal Vision, maraming Yes, salamat. thank you so much, Thank you Sir so Mick much, of Edway Vera. Doc Jessica Dire, tsaka Mikael Hira. Ayan. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Owas and Audie Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang laging yung inihirit sa amin? Ayan! I-check mo na! Dali! Oji, Bakit? Mamaloy, yung kay Claudine at kay Raymart, nagmahalan, naghiwalay, tapos nagdedemandahan nga. Samantala ako, Tito Oji, bago ako nag-fly dito sa Amerika, niyakap pa ako ng boyfriend ko. Habang nagluluto. Tapos dumating siya. Niyakap niya ako. Tapos sabi ko, uy, bakit mo naman ako niyayakap? Anong nakain mo? Sumimba daw siya. Tapos sabi daw ng pare, sa homily, yakapin mo ang iyong pagkakamali. Kaya kaniyakap. Itaas pa nga ako dahil sabi itaas daw ang pagkakamali. Tama naman yun. Dapat kang yakapin. Kasi alam ng boyfriend mo kung ano yung mga pagkakamali niya. Ay! Dahil mali yan ni Johnny!